pa. Naging abogado, judge, immigration secretary, senador at muntik pa ngayon maging presidente ng Pilipinas. Mataray nga ba siya o sadyang malakas lang ang dating? Ladies and gentlemen, please welcome Miriam Defensor Santiago. Good morning po. Magandang umaga, Janice. Magandang umaga. I'm so excited. Excited po talaga ako to have you here kasi parang honor po sa akin na makausap kayo. Kasi parang pinapanood ko lang kayo dati sa TV. Thank you. That's very kind. Yes, ano po ang naging feeling nyo na kayo nababrand kayo talaga as ang lakas-lakas ng dating nyo? Siguro iyan, bunga iyan ng pagnanais ng ating mga kababayan, hindi lamang ng mga kababaihan, ng lahat ng sambayanan para sa isang napakalakas na leader sa ating bansa. Tuwang-tuwa sila yata pag nakakita sila ng ganyang personalidad. Dahil yan yata ang signs of the times, yun ang tinatawag ng kapalaran para sa ating bansang Pilipinas. Kailangan natin ng napakalakas na leader dahil sa ngayon, watak-watak ang ating bansa. Kaya kinakailangan malakas ang personalidad ng tinitingala nating pinuno natin para makuha niyang maging cohesive ang ating bansa. Bata pa po ba kayo? Talagang ganyan na kayo? As in, malakas na talaga ang dating nyo? Yung meron na talaga kayong parang, you say what's on your mind, yung lahat, kung ano man pumasok sa utak nyo, talagang sinasabi nyo, kahit na magalit sila o mainis sila sa inyo. On the contrary, nang maliit akong bata, mahiyain ako, madalas akong naiiyak dahil palabasin lang ako sa sala ng tatay namin para makapanayam ko yung aming mga kamag-anak, mga bisita niya, mga importanteng tao. Na-upset na ako noon. Gusto ko pabayaan lang niya ako sa isang sulok na nagbabasa. At madalas, nagtatago talaga ako. Umaakyat ako sa bubong ng bahay namin o umaakyat ako sa puno ng bayabas o sa puno ng niyog para makabasa dahil yun lang ang gusto kong gagawin. Talaga, anong age nyo na-realize na meron kayong ganyan, na meron kayong strength, na meron kayong intimidating character? Una kong nalaman na kaya ko pala na isulong ang kagustuhan ko nung nag-high school ako at merong mga, how do you say in Tagalog, merong mga barumbado doon na palagi nilang sadyang, how do they say, they would purposely disturb. Iniistorbo nila ang mga babaeng mga estudyante. So kayo ang parang naging fighter ng mga girls? Halimbawa, tatakbo sila sa gitna ng mga babae na estudyante na naglalakad sa daan at sadya nilang banggain ang mga how do you say, chest, the breasts of the girl. Okay. And Chancing. yes, minsan ginawa nila yan sa aming magkaibigan. Hinawakan ko sa kwelyo yung isa at sinuntok ko. Tihaya siya. Kaya nakita ko na. Madali lang naman pala. Wow! Sinuntok niya talaga? Oo. Ano, nagulat siguro sila? Nagulat sila at sinabihan ko sila, huwag na silang bumalik sa aming high school. At sila hindi na bumalik. May mga kaibigan na parang ayaw nila sumama sa inyo kasi masyado malakas ang personality niyo. Malakas lang personalidad ko kung meron akong pinaglalaban. Pero sa pang-araw-araw na pakikisama sa tao, I try always to look at things from the point of view of the other person. Ayaw kong i-overpower ako, i-dominate o i-overwhelm ako ng iba. Kaya sinusubukan ko na sa pribado kong buhay, kasama ko ang mga matalik kong kaibigan, na hindi ko ginagawa sa kanila iyan. At saka talagang tunay akong interesado kung anong nangyayari sa mga buhay-buhay nila.